Yan. So, again, if you have any questions, just write it down on the chat box, ano. So, para lang masagot ko. So, again, medyo pag tech kasi kailangan medyo subaybayan natin. So, for those of you na level 3, 4, 5, just in case you have any questions na medyo high-tech, ilagay nyo lang din. So, I cannot promise na masasagot ko lahat. Simply because di naman ako ganun ka high-tech. Yan. So, sakto lang, tama lang. Because again, this one is for levels 4 and 5 siguro. Out of 5 levels, ano, so pag 1, pag sobrang beginner ka lang, 2, pag medyo 3, 4 years ka nang nagso-social media, internet, sanay ka na. Level 3, kapag meron ka na mga Facebook page, Facebook group, medyo beginning influencer ka na, may mga siguro may mga 10,000 followers ka na or whatever. Pag level 4 ka na, ito yung mga nag-ano ka na, nag-o-online na nakakabenta ka na online, sunod-sunod na, meron kang mga chatbots, mga automated na lahat. Level 5 kapag ano na, pag mga agentic na, yung gumagawa ka na ng funnel system na pagkagawa mo ng system, nag-automatic na siya, may AI na siya, may mga kamukha mo na robot na nagsasalita for your behalf. Yan, pag yan, level 5 na, no? So, yun yung mga leveling systems. Ano? So, advice ko lang for those nasa level 3 and 4, it's good to be exposed sa AI, but warning ko lang sa inyo, when you reach levels 3 and 4, this is where you need to decide na itutuloy ko ba tong pagiging techie ko or mag-a-adjust ako pabalik sa level 3. Yan, or medyo level 3.5, yan. Because the moment you reach level 4 at nakikita mo na yung level 5, magiging expert ka sa techie, this is the time na baka mamaya makalimutan mo ng real estate. Ito yung point na sandali lang. Kung maging vlogger na lang ako, influencer, gagawa ako ng online program teaching na may subscription model, subscription based. Mas kikita ako dito, di ba? Kakalimutan ko na real estate. So that is in that point, ano. So again, it's okay to move forward sa pagiging techie. But pag-isipan mo rin kung gusto ko ba talaga maging influencer, vlogger, maging techie, ganun. Kung gusto ko, okay. Pag sa tingin nyo na, hindi, mas gusto ko talaga real estate. Talagang love ko yung real estate. So, medyo move back ako ng konti. I will not try to learn as much. Kung ano yung alam ko ngayon and it's working right now, okay na ako dito. Parang ganon. So, that is where you decide, ano. Otherwise kasi, pag naging level 5 ka na, baka mahirapan kang bumalik. To the point ko naisip mo na, influencer ka, vlogger ako, may pera nga ako, pero parang hindi ako happy. Parang gano'n. So baka babalik. So that is the point that you will decide. So again, whatever path you take, pag level 3, 4, 5, that's okay so long as you're happy. Yan. Basta happy ka lang. Yan. Gusto ko happy ka. Yan, sabi nga nila. Okay. Leadership in the AI era. So uh, as future leaders, especially in real estate, and if you're a licensed real estate broker, or if you are a salesperson, may group kayo ng salespersons who are trying to lead the team, or even in your professional life, yan, you always need to invest in training. So try to equip your team with skills on how to use AI tools from data analytics to interpreting AI-generated insights. So again, ulit-ulitin ko, AI is good, AI is great, but sometimes si AI may tililing, may katok, may sayad. Si AI lasing, di ba? Huwag kayong basta-basta maniniwala sa AI. Huwag kayong maniniwala sa mga nakikita nyo online. Always ask. Always verify. Huwag masyadong mabudol sa AI. Kaya marami ka nabibili. Marami ka na-add to cart ng mga items na hindi mo naman kailangan binibili mo.
kasi nabubudol ka, nai-AI budol ka. Okay? So, pag-isipan mo muna, kailangan ko ba 'to? Okey ba 'to? Totoo ba 'to? Baka naman fake news ito. Buti sana kung maliliit na items lang, eh, paano kung sa real estate mabudol ikaw or yung kliyente mo, 'di ba? Medyo malakihan na yun, eh. Foster a culture of learning in your group. So, always encourage continuous adaptation as AI capabilities evolve. Try to invest in talent development and lifelong learning. Uh, with being a tech enthusiast and someone who is interested in tech, hindi naman lahat makakasabay, ika nga, no? Meron at meron talagang maiiwan. It's both a good thing and a not so good thing. Yan, hindi ko sinasabing bad. Eh, okey, medyo merong hindi masyado okey, medyo hindi okey, but it will all depend on your forte. It will all depend on you as a person. Yung iba sa'tin magaling magluto, yung iba sakto lang, yung iba hindi talaga marunong, 'di ba? Minsan yung iba kahit turuan mo, hindi talaga, eh, hanggang hotdog lang ang kayang iluto, hanggang ano lang, egg lang ang kayang iluto. Tas minsan basag pa yung ano, hindi matama, 'yan, tulad ko, 'di ba? So, may mga tao talagang gano'n. So, same din with tech, hindi naman lahat makakasakay, hindi naman lahat kayang sumabay. Lahat marunong, 'di ba? Yung iba nga lang, medyo magaling talaga, but don't be discouraged. Kasi may mga pros and cons tayo, hindi naman lahat sa kanya lahat. Baka mamaya ang galing nga niya sa AI, ang galing sa tech, ang galing sa social media, 'pag nagkita naman sila ng client, hindi naman siya marunong magsalita, 'di ba? Hindi naman siya marunong mag-alaga ng kliyente, wala rin, 'di ba? So sometimes in teams, what you can do is you can harness each other's strengths and magnify or use that to minimize everybody's weaknesses. Kasi baka yung mga iba hindi nga magaling sa AI, hindi magaling sa tech, pero ang galing mag-close. I'm sure you've experienced that, ano, kahit on a personal basis na meron kayong kliyente, akala niyo okey na, pagdating dun sa closing na, bumabagsak pa. Meaning hindi mo ma-close, pero tama naman na yung process mo, tama naman yung steps. Hindi ka lang magaling mag-close. And there are people naman on the other side of the fence, hindi marunong mag-prospecting, hindi marunong mag-qualify, hindi marunong mag-AI. Pero 'pag pinakausap mo sa kanya yung client, napapapirma niya ng tseke, napapapirma niya ng reservation agreement, napapapirma niya ng contract to sell, okey? Nakilala lang niya yung kliyente this week lang, pero nakakapirma na, 'di ba? Ang galing. Pero hindi siya marunong maghanap ng kliyente, hindi niya alam kung nasaan yung kliyente. Basta ang alam lang niya if the client is qualified, if the client really wants to buy that property, mako-convince niya. Pero kung if you ask that person na siya maghanap ng kliyente niya, hindi siya makakahanap. Maybe because hindi yun yung forte niya. So as a group or in your team, try to harness each other's strengths. Yung isa magaling sa social media, okay, so ganito gawin mo. Magaling ka sa social media, ikaw na bahala sa social media natin. Ikaw na bahala diyan basta kuha ka ng client, kuha ka ng prospect, 'pag nakuha mo yung prospect, ipasa mo dito. Stage 2 sa second person. Yung second person, ikaw technical ka, engineer ka, lawyer ka, ikaw na mag-discuss yung mga things na kailangan niyang malaman. Technical, ano ba 'to, prefab ba 'to, ano ba 'to, CCT ba 'to, TCT kasama furniture, gaano kalaki ba yung ano, yung garahe nito, puwede bang mag-ano, puwede bang gumawa ng isa pang bedroom, ano yung ceiling height, ayun. Technical ikaw na 'yan. 'Pag na-solve mo na lahat 'yan, papasa natin dun sa huli.
Itong huli, ito yung closer, 'di ba? Ito yung assumption na lahat na explain na wala ng problema, kailangan lang mapapirma. Yan, parang gano'n, ano. So you can harness each other's strengths para ma-close. You might say na, "Bakit naman? Eh, sir, di ibig sabihin hati-hati pa kami." Eh, natural talaga gano'n, hati-hati. Pero isipin niyo, if the three of you in the team will not work together, baka hindi kayo makabenta, 'di ba? Yung isa magaling sa social media, kayang magpasok ng kliyente. Yun lang ang kaya niya, mag-like, mag-comment, yun lang. But to convince, iti-trip, magkakaroon ng mga, answer ng mga technical concerns, hindi niya alam. Ano sabihin ng client? Wala ka palang alam, eh, 'di ba? Wag na lang, mali-mali sinasabi mo, eh, wag na lang. Walang mangyayari, 'di ba? During this time, itong mga social media, age of the internet time, the important lesson is for you to focus, to do target marketing. You must need to admit to yourself na hindi lahat ng kliyente mako-close mo. Kahit sabihin mo ikaw na yung pinakamagaling na salesperson, meron at merong kliyente na hindi mo talaga mako-close kahit sobrang galing mo. And you might be surprised that there is someone who may not be as great as you as a salesperson na kaya niyang i-close yun. Na magtataka ka na, paano mo na-close yun? Eh, wala ka naman alam, baguhan ka lang din sa real estate, pero paano mo nako-close? 'Di ba? May mga gano'n. Meron akong salesperson dati gano'n, eh. Yung itsura niya talagang, ha? Alam mo, yan simula pa lang, I mean, yung unang tingin pa lang iisipin mo kaagad na, wala, hindi makaka-close 'to. Hindi marunong mag-English. Yung bihis niya gano'n. Walang walang parang hindi siya formal, parang gano'n, and yet nakaka-close ng malalaking clients. Samantalang ako hindi ako maka-close ng gano'n. Sabi ko, "Paano mo na ginagawa yan?" Sabi niya sa'kin, "Eh, sir, ewan ko lang, wala lang. Kinakausap ko lang yung kliyente." So, siguro there's something about him na nakaka-attract ng clients na maybe hindi ko nakikita. So, try to double check sa team ninyo. Baka naman yun lang ang problem sa team ninyo. Masyadong silo, masyadong kanya-kanya to the point na 'pag kanya-kanya tayo, baka wala tayong ma-close. Pero 'pag nagtulong-tulong tayo, baka may ma-close tayo. Yes, baka lilit ang komisyon. Yes, because may sharing. Pero remember, 'di ba, 1% of something is better than 100% of nothing, okey? 'Di bale ng maliit ang override, 'di bale maliit ang komisyon, importante may komisyon. Rather than ang laki nga ng komisyon niyo, hindi ka naman maka-close ng sale, wala rin. Which brings me to the point, yung iba kasi naghahanap ng project na malaking komisyon. 'Wag tayo diyan sa project na 'yan, 2% commission lang. Mahal-mahal ng project, 2%. 'Wag diyan, sayang lang oras natin, sayang effort. Dito tayo sa kabila, 7% commission, 'di ba? Isipin mo 7, dito tayo sa 7. 'Di ba 'pag maka-close tayo, ang laki ng commission natin, 7%. Rather than thinking of the number, isipin niyo, mako-close ko ba 'tong project na 'to? Is this project aligned with my client and me as a salesperson? Bagay ba kami nitong project na 'to? Laki nga ng komisyon pero hindi naman makapag-close. Kasi ang hirap makapag-close kasi yung project medyo ganyan, yung kliyente bihirang-bihira, hindi masyado type ng ganito, 'di ba? Baka mamaya mas buti pa magbenta tayo dun sa 2% commission lang, pero mabilis. So pag-isipan niyo rin, 'di ba? Try not to be, uh, in love with a project simply because malaki ang komisyon or malaking percentage. Think of the bottom line, makakabenta ba ako? Eh, kung makakabenta ako sa 2%, 2%, okey lang.
rather than 7% nga commission, 3 buwan na akong zero, 'di ba? Maybe it's time to move on. Yeah, move on din, 'di ba? Again, it's not about you as a salesperson. Do not ever doubt yourself for being a salesperson, for being a broker, for being a financial analyst, CPA, lawyer, engineer. Do not ever doubt yourself. Maybe because it's just the situation. Nagkataon lang. Ako, kwento ko sa inyo, meron akong developer na na kung saan ako nagbebenta. Maganda benta ko, sabi hindi ko sabihin, baka mamaya sabihin niyo mayabang eh, no? Pero nakabenta ako online. Yung mga kliyente ko abroad lahat. Magkikita lang kami kapag na-turnover na yung unit. Otherwise, pre-selling lahat yan, nabebentahan ko. Sabi ko, ang galing ko talaga. What I did was, I got an offer for a higher commission from another developer na competitor nitong developer A kung saan ako nagbebenta. Pareho lang yung market nila. Iba lang yung developer, pareho rin yung area, parehas lang magkakatabi, magkalaban nga sila eh. 'Di ba? Lumipat ako doon kasi ang laki ng komisyon, in-offeran ako eh. So what I did with developer B, same style, same technique. Lahat ng ginagawa ko sa developer A na technique para maka-close ng sale, maka ng client, ginawa ko sa developer B. 3 months, 4 months, 6 months, zero. Walang benta. I began to doubt myself. Ano ba to? Ano nangyari? Nabobo na ba ako? Anong nangyari sa akin? Wala naman nangyari. Parehas ang ginagawa ko. Eksaktong-eksaktong style. Wala nangyari. So after 6 months, balik ako kay developer A. Within 1 month, nakabenta ako kagad ng isa. Magkalaban ng project same area. Sabi ko, ba't kaya? Ano nangyari? So sometimes minsan hiyang lang, may tawag ng hiyang. Ako naniniwala ako sa ganun eh. Na minsan hiyang lang na sa developer A na to, project na to, imbes ko makabenta or mabilis lang. Sa developer B naman, parehong project, parehong presyo, parehong style, na makabenta. Isang ganun. So, yun, after mga 7 months, sinubukan ko magbenta ulit kay developer B. Ayun, nakabenta na ako. Parang ganun. Minsan timing, minsan hiyang, minsan something lang. Minsan hindi mo lang alam kung bakit eh. Basta magugulat ka na lang na, okay. Next, try to lead the change. Be the team leader who models curiosity and embraces new tools before your competitors do. Again, for those of you nasa levels 3, 4, 5, the moment sumunod kayo sa uso sa social media, the moment marami kang makita na nag-a-advertise na, oh, ito na yung bagong technique, bagong style. Ito sabi ko sa inyo, no, pag nakikita nyo na kayo sa social media na, oh, ito na yung Andromeda update ng Meta AI. So, dapat umattend kayo sa lecture ko, sa seminar ko, attend na kayo. Ayan, medyo ito na yung time na medyo pag na-advertise niya at nakikita mo na medyo pag-isipan mo, baka ito na yung time na, nako, ito na yung alam na ng lahat. Baka huli ka na, di ba? So always, pagdating sa social media technology, try to be one step ahead sa lahat. Kasi pag lahat ng tao ginagawa na yan, malamang huli ka na. Okay? Try to do something different. But at the same time, try to think about your goal. Ba't ko ba ginagawa ito? Kasi gusto kong dumami yung views ko. So pag gusto kong dumami yung views ko, ano yung pwede kong gawin? Isipin mo rin, ayoko lang views lang. Ayoko lang ng maraming subscribers lang. Ang gusto ko, maraming views, maraming subscribers na gustong bumili ng real estate ko. Aanhin ko yung 10,000 subscribers kung 100 lang naman dyan ang potential client. I'd rather have 500 subscribers lang pero 300 sa kanila potential clients. Pag-isipan mo, ano ba gusto mo? Views lang ba? Subscribers lang ba? Likes lang ba? Comments lang ba? Kasi kung yun lang gusto mo, pwede ka naman magpatawa na lang sa social media para meron kang comment.
marami kang likes, marami kang stars, 'di ba? Gumawa ka ng mukbang video, 'yan, 'di ba? Dumami likes mo, dumami comments, pero wala ka namang kliyente. So again, if you're in levels 3, 4, 5 and you're doing everything dito sa social media, try to think about your end goal. Ano ba yung objective ko? Okay, so huwag kayong masyadong hook sa likes, comments, subscribers. Think of your bottom line. The reason why you're doing this is you want to inform. You want to address yung mga clients niyo in the future or whatever, 'di ba? Kasi if you target likes, if you target comments, makukuha mo talaga likes and comments. Kaya lang kung hindi ka naman bebenta, then what's the point? Again, pag-isipan niyo lang yung ano niyo, yung end goal, 'yan. 'Yan, cellphone ko lang po ba lahat ng ibang sounds? 'Yan, humble and patience, 'yan, pray, 'yan. Tama, 'yan. Ito pa importante, prayer, 'yan. So, be it if you're Catholic, born again, iglesia, it doesn't really matter so long as you pray and praise to a maybe higher being. Now, if you're an atheist, okey lang din naman, wala namang problema so long as you are good at heart at palagi mong iniisip ang welfare ng bawat tao, 'yan. So again, try to lead with vision and empower with AI. Use AI only as an assistant. Huwag mong pabayaan si AI ang mag-lead ng lahat. Huwag si AI ang gagawa ng desisyon. Kasi si AI, most of the time, lasing. 'Yan, lasing, okey? AI will not give you the correct results all the time. AI will give you results that you want to believe in. Pag tinanong ko si AI, for example, uh, create an article to prove that the vice president is innocent and should not be impeached. Gagawa siya ng uh, article at maniniwala ka sa article kasi ang galing-galing. Mapapaniwala ka talaga. Now, if you do it in reverse, yan, create an article to prove that the VP is guilty. Ayan, makikita mo, oh, ang galing na naman, di ba? So, try to know how and when to use AI and learn how to analyze everything. In short, mag-isip ka naman, 'di ba? Pag-isipan mo kung tama ba 'to sinasabi ni AI. Baka naman kasi mali-mali, ikaw naman, "Oo nga, ano?" 'Di ba? Baka mabudol ka ni AI, mabilis makabudol si AI. At maraming mabilis mabudol sa social media. So, yun, the most successful real estate leaders in the Philippines will embrace AI not as a threat, but as a powerful partner, enhancing their team's capabilities and delivering exceptional value to every client. So, try to keep the human core. So, AI is good, okay lang gamitin ng AI, pero bottom line, kailangan may puso pa rin. May trust, may sincerity pa rin. Especially in real estate, kitang-kita yan. Our clients will see through us. Alam nila kung nagbebenta tayo para lang makakomisyon or nagbebenta tayo para tumulong and to answer all their requirements and needs. So, do not be afraid to walk away from something kung sa tingin nyo hindi makakatulong sa kliyente. Because in the end, baka mamaya nakakuha ka ng komisyon, 3 years, 4 years, 5 years down the road, magkita kayo ng kliyente, sabihin, mali naman yung tinuro mo eh. Sabi mo dito dadaan ang train eh. Ang layo ng dinaanan ng train. Sabi mo sigurado, hindi naman pala sigurado. Sabi mo hindi binabaha, eh ba't ngayon binabaha? You adapt smartly with AI. Choose only the tools that fit your workflow and measure their impact. For levels 1, 2, I'll try to teach you yung pinaka-basic lang mamaya.
para lang to get you started, enough para lang matulungan kayo, pero not enough para maging expert. Simply because mahirap, magulo, complicated to be level 3 then level 4. So, I'll just teach you parang kotse, parang tuturo ko lang sa'yo kung paano mag-start ng makina, para saan yung gears, nasaan yung gas, brake, tapos kung may clutch, nasaan yung paano bubuksan yung hood para makita yung makina, nasaan kayo magpapagas, saan ang gulong, yun lang. Pero kung i-adjust yung makina, magpapalit ang gulong, medyo ibang level na yon, level 3 na siya. For those of you na nasa levels 3, 4, 5, yan, I'll try to touch on things na baka hindi nyo pa alam about AI and teach you some techniques that you can use. Techniques na alam na naman ng lahat, but nakakalimutan i-practice. Simply because natabunan na siya with all the AI updates. To the point na, ay oo nga pala, nakalimutan ko yung basic. Back to basics tayo. Diba? Lead the change, invest in your team's learning. The future belongs to the adaptable. Okay, so long as you are willing to change, so long as, kahit na hindi ka willing to change, so long as you are willing to listen, so long as you do not close your doors na, hindi talaga ako techie, wala akong matututunan dyan, hindi talaga, wag na, sasayaan ko lang oras ko, hindi ko na pag-aaralan yan, okay na ako dito, di ba? So long as you need to be open, so try to be open later when we teach AI. I will try to teach you something, then later siguro you can try, and then after trying it 3, 4, 5 times, then decide for yourself na, hindi ko kakayanin talaga to, hindi na lang. No problem. So long as you're open to the idea and you give it a shot. You try it. Same din mamaya with levels 3, 4, 5, I'll give you some basic ideas. Tapos sabihin nyo, posible maging kasimple lang yan, mag-work. So sometimes it will work, sometimes it will not work. Again, depende sa situation, depende sa client, but most likely, it will work naman. Okay? Baka lang hindi mo lang makita yung impact, pero it's working in the background. Yeah. Actually, ayan, ito na, first tip. Yan. For those of you who have problems creating slides, ito na siya. This is yung mga previous slides na nakita nyo. Actually, combination na lahat yung mga slides na yan. Um, this was all created by AI. And ito yung app na ginamit ko. Ito yung website address. Yan, gamma.app/create. For those of you na may mag-QR code, yan, ito yung QR code. You can scan this QR code. Yan. Later, kung gusto nyo, screenshot nyo, tapos later on, mamaya nyo na lang tignan, pwede rin. Yan, may kita nyo rin, karamihan ng slides ko meron ng ganito. Ito yung watermark. Nakay dito, made with Gamma. So, ito yung ginamit kong AI app. Gamma.app/create. So, ito yung ginamit ko. Some people, gagawin nila, buburahin nila to. Ako hindi ko binubura kasi I want to be open and tell everyone na ito nakikita nyo, AI generated talaga. Hindi ako may gawa nito. Sobrang ganda kasi nitong slides na to para gawin ko. At wala akong talent gumawa ng slides. But do know na even if itong slides ko were initially AI generated, I took the time to review each slide, to edit each slide, to delete some of the slides, to combine some of the slides, just to follow my train of thought, kung anong gusto kong ipakita sa inyo, inaayos ko siya, ina-arrange, ini-edit ko. Para lang masabi ko sa inyo na AI helps me a lot, but I do not accept
the results of AI na as is. Pag-iisipan ko pa rin siya, titignan ko kung ano yung tama, isipin ko, tama ba sinabi niya o niloloko ko? Baka lasing na naman 'tong si AI kung ano sinasabi. So for these types of slides, kaya nyo rin gawin ito in less than 10 minutes. Less than 10 minutes may ready slides na kayo on any topic na gusto ninyo. Gano'n kabilis itong app na 'to. Any topic, anything under the sun na topic, magagawa niya in less than 10 minutes. Sabihin mo lang kung anong topic ang gusto mo, gagawin niya. Yun nga lang, like what I did, 10 minutes para gumawa ng slides. It will take me 3 to 4 days to analyze each of the slides para lang malaman, tama ba 'to, mali? Saan niya kinuha itong data na 'to? Meron bang supporting information? Baka naman niloloko niya ako. Baka naman applicable 'to sa US, hindi naman sa Pilipinas. Baka walang ganito sa Pilipinas, 'di ba? Or baka mamaya kung kani-kaninong website niya 'to na kinukuha. Again, AI gets data from the websites lang din. Hindi mo rin alam kung anong website yung nakikita niya. Most of them are true naman, but then again, minsan nalalasing si AI, baka kung saan-saan niya kinukuha. So always double check everything to make sure na tama. Baka naman mali. May bayad po ba? Wala. Ay, wala. Walang bayad, sir. Libre. Yun nga lang, okay. Libre siya gamitin. Yun nga lang, yan. Magagamit mo siya, siguro, basta libre magagamit mo siya siguro mga 7 times. Paanong 7 times, sir? 7 times mo bibigyan ng topic. 7 times kang bibigyan ng slides. Pag tatanungin mo siya ulit on the 8 times, sabi mo, "Ay, gawa mo nga ulit ang isa pang slide. Pang 8 slide ko na 'to, eh. Gawa mo ako isa pa, kasi ang galing-galing mo, eh." Sabihin sa'yo na, "Would you like to upgrade? Kasi naubos na yung credits mo. Ubos na yung free ano mo, free free use mo. So, bayad ka naman." Sasabihin niya sa'yo. So, ang bayad dito parang mga, if I'm not mistaken, parang $25 yata per month para makakuha ka ng mas magandang slides, mas maraming slides, mas, chine-check na slides, parang gano'n. So, again, you can use this app, free to use. Yun na nga lang pagdating sa mga 7 or 8 times lang, hihinto na siya. Pero at least magagamit mo siya 7 times. Okay, magagamit mo siya 7 times. Tapos maganda naman ang results. Again, double check niyo lang yung results, baka lang mali. Double check niyo lang siya. Yan, kung nagustuhan niyo, you can buy, wala namang problema. Kung minsan lang kayo mag-slides, bihira naman, so okay lang, puwede naman siya. Ayan, so up for you to decide if you want to buy or not. Ako kasi to be honest ako as a lecturer, ang problem ko with teaching is alam ko naman kung anong gusto ko ituro. Alam ko naman kung saan yung direction ko gusto dalhin yung participants, yung kayo. Kung saan ko dadalhin, alam ko na kung nasaan. Kung alam ko na magkikita tayo dito sa Quezon City, pupunta tayo ng Baguio, dadaan tayo ng NLEX, magka-stop over tayo sa gas station, kakain tayo sa restaurant, tapos diretso tayo ng Rosario, alam ko na yung dadaanan natin. Kaya lang, hindi ko eksakto ma-explain sa inyo. So that's why I use itong mga apps, AI apps like this one to start off na, okay, paano ba sisimulan 'to? So gagawa na siya ng mga slides na parang sa Waze, "Oh, boss, puwede tayong dumaan imbes na NLEX, medyo kakaliwa tayo dito sa may Pampanga kasi mas maganda yung pagkain dito sa may Pampanga, na maganda yung kain sa Pampanga kaysa dito sa may gas station sa NLEX. Okey naman, kaya lang sayang kung dadaan ka na rin lang din diyan, boss, dito ka na, mag-detour ka na sa Pampanga kasi may magandang kainan dito sulit." So, yun, that's why I use AI. I want to have yung initial, slides na nandiyan para tumakbo na yung utak ko
Otherwise, for me to jumpstart my brain para gumawa ng slides, siguro mga 4 days. No joke talaga, 4 days, pag-iisipan ko, magbabasa ako ng dyaryo, maglalakad ako, para yung ideas unti-unti pumasok, ano yung design ng slide, ano yung itsura, so mga 4 days. Tapos pakonti-konti ko sinusulat. On the fifth day, yan, sisimula na ako. But with this one, papagawan ko na siya, o ikaw na mauna, ano ba suggestion mo? Yan, so gagawa na siya ng suggestion. Sabi ko, pwede to, pwede, pwede. Mabilis na. You know, that's the reason why I use this one. And also the reason why hindi ko siya tinatanggal itong watermark. Kasi para malaman nyo naman na AI talaga siya. Hindi ko maaaminin na ano. Pero yung nasa loob, pinag-aralan ko naman siya, inedit ko naman siya. Yan. Wala naman emotion sa AI. Yes, true. Carmelito David San Nicolas. Yan. True. Walang emotions. Kaya nga, for those of you na gagawa ng love letter, dali lang baka marinig ako. Kung gagawa kayo ng love letter, yan, pwede niyong gamitin si AI. Pwede. Sabihin niyo lang kay AI, gawa ka ng love letter para sa misis ko. Yan, o para sa asawa ko, o para sa girlfriend ko. Gawa ka ng letter para sa nanay ko. Na maganda ha, AI, gawa ka ha. So, gagawa si AI ng magandang letter, gawa mo naman ako ng message yung sa bagong kasal, yung kaibigan ko ikakasal. Gusto ko may message na medyo nakakaiyak na madamdamin. So, create a letter na magandang basahin. Gagawa ako ng speech bukas sa induction ng officers ng National Real Estate Association. AI, gawa mo ko ng welcome remarks na tama lang, wag masyadong mahaba, wag masyadong maiksi, yung may konting joke, yung medyo magandang dating na mukha naman akong matalino. Okay? So AI will give you the results. And then whatever yung results that AI gives you, it's up for you to use your brains para baguhin, i-edit yung results ng AI para naman magmukhang may puso. 'Di ba? Because alam mo naman ang gusto mong sabihin, hindi mo lang ma-express. So you need AI to start the entire message at doon mo sabihin na, ang pangit nitong word na 'to, babaguhin ko. Kasi meron kaming secret phrase ni love ko, ni honey bunch ko, ni babe, ni mami, ni D, ni beshi ko. May mga words ako na papalitan para magkaroon ng puso, 'di ba? Para magkaroon ng buhay. Otherwise, if you just use yung AI, yan, tama nga sila Carmelito, walang puso. Obvious na AI. Especially if you use words na, hala, subjugated. Hala, hindi niya siguro alam mo kung ano ibig sabihin ng subjugated eh. Di ba? Obvious na AI kasi hindi naman siya gumagamit ng mga words na malalalim na ganyan. May quotation from Shakespeare. Hala, Shakespeare ka dyan. Hanggang, ano ka lang, hanggang comics lang binabasa mo eh. Di ba? Nalalaman. So, use AI to start everything muna. And then, kung ano yung results ng AI, use your brain para baguhin lahat, para magmukhang maganda, magkaroon ng konting puso. In the end, sabihin ko sa inyo, hindi pa rin todong puso. Kalahating puso, kalahating AI. Pwede nyo rin naman gawin, after makuha yung result ng AI, use it as a basis and then baguhin nyo lahat. Pwede naman ganun. Yan. So sabi ni Marites, $25 a month, okay na rin sir. Yan. Ako yung bayad dito, okay siya kung madalas kang gumawa ng slides. Otherwise, pag hindi naman, parang, hindi ko lang alam kung hindi ko makuha yung value for me or dahil sa kuripot lang ako. Hindi ko lang alam. Yan. So, yan. So, best practices, checklist. Whenever you use AI, validate the results. Again, check, double check, triple check, quadruple check kung totoo ba itong sinasabi ni AI. Baka mamaya mali. Make sure reviewin nyo, basahin ninyo. Baka katulad kayo ng isang official, yung naging viral na ginamitan niya ng AI yung opening prayer. So, again, nothing wrong with that. Ako admittedly, pagdating ng prayer, minsan gumagamit pa ako ng AI
Kasi gusto ko ng gumawa ng 'pag minsan 'pag nasusurpresa ako, "Uy, Mr. Pinoy Broker, ikaw naman ang mag-ano, opening prayer." Ha? Ano sasabihin ko? Eh, yung simple simple prayer lang. Ako naman sabi ko, nakakahiya naman 'pag simple prayer, 'di ba? Mr. Pinoy Broker tapos simple prayer. Kailangan may konting dating, konting AI, konting technology, konting real estate related. So, gagawan ko ng AI, 'di ba? Tapos from there, babaguhin ko tapos babasahin ko. Ang nangyari din sa isang nag-viral na hindi ko na me-mention, gusto niyo i-ano na search niyo na lang, government employee prayer, pinag-ano siya ng opening prayer. Okey na sana yung prayer, 'di ba? Kaya lang pagdating dun sa dulo, "If you like the results, let me know what else you need. I can always edit it." Parang gano'n. Kumbaga pati yung last line kasi ng AI, ito yung nagtatanong si AI na, "Ano, okey na ba yung ginawa ko?" So, pati yung binasa, so while delivering the prayer. So, yun, ingat lang, 'di ba? Again, kailangan nung nandito, 'di ba? So, maybe yung sa isa masyado lang nag-depend, binasa lang lahat. Maybe siguro wala rin siyang time, 'yan. So, again, keep audit trails. Make sure alam ni AI kung ano sinasabi mo. You can actually train AI na sabihin na, ano ko, ah, ah, maka-ano ako, maka-red ako or maka-green ka or maka-pink ako, "Uy, maka-pink ako, gusto ko lahat ng reply mo gusto ko pabor sa pink, ha. Wag kang magme-mention ng red or ng green, ha. Basta pink tayo lahat." Puwede mong turuan si AI na wag siya mag-mention ng ganitong character, ganitong tao, ganitong company, wag mong ime-mention 'yan, ha. Puwede mo naman turuan. Update models and data, 'yan. Be clear and empathetic in reports, 'yan. Make sure na alam mo kung ano sinasabi mo kay AI, alam din niya kung ano yung ginagawa. Okay, so ano pa ba? 'Yan. So again, AI is fast, but being right is better than being first. Okay. Mabilis mag-isip si AI, pero mas mabuti na yung maging tama kaysa sa mauna. Baka mamaya ikaw nga ang unang gumawa niyan, mali-mali naman. Baka ikaw yung ma-viral. Okay, so time check, 3 o'clock. We'll have another or ito yung last 5 minute ano natin. So, the reason why I usually have 5 minute breaks is because para sa inyo, para sa akin na rin, because I'm sure na hindi niyo kakayanin na isang oras na dire-diretso, 'yan, na kahit sabihing nakaupo lang, naka-relax kasi kahit nanonood kayo ng sine, 'di ba? There will come a point na usually sa sine 'no, so try to notice this one 'no, if you watch a movie or a series or a TV show, pagdating dun sa sweet spot na depende on your age, between 37 minutes to about 47 minutes, ito yung spot na either makakatulog ka na, aantukin ka na, kailangan mo ng tumayo, kailangan mong mag-CR, kailangan mong i-pause muna, kailangan mong kumain ng popcorn or whatever. Ito yung time na dapat nagbe-break ka na. Yan, otherwise mawawala ka na. So again, we'll just have a short 5 minute break. Lecture natin is from 1 to 3:30 PM. After this break, we'll have 30 minutes. I'll try to show you some uses of AI. I'll try to explain from level 1, level 2, and then hopefully makapagbigay ako ng tips for levels 3, 4, and 5. So we'll have a 5 minute break lang muna. Thank you. Okay, so welcome back. Yan, welcome back. So kanina nag-discuss tayo about, wait, forward ko lang 'tong slide na 'to, kasi pangit naman yung background ko naka-timer. Okay, so, kanina we talked about yung sa use of AI ano. So again, uses ko with AI. So again, ayoko man aminin pero mahina talaga ako sa prayers, eh. So, prayers. What I do kasi 'pag sa prayers is pinapa-create ko siya ng prayer, since I'm Catholic, so sabi ko sa kanya, prepare a, prayer,
Catholic prayer and include the intention of this prayer for the organization to have a successful mid-year General Assembly. Uh, uh, Insert a quote from the Bible to inspire everyone to do good and make this meeting successful. Uh, make it around 200 words or something that is good for a 90-second prayer. Ayan, may mga ganun ako nilalagay. So long as you give AI proper instructions, it will give you proper results. So again, I use it for prayer, for speeches, meetings, sometimes reports, yun na nga, love letter, dedication, sometimes song, kung gusto mo man ng kanta, pwede rin si AI. But then again, AI will only reply based on your instructions. So pag sabi mong, gawa mo nga ako ng love letter, yan, gagawa siya ng love letter, generic. But if you place there, gawa mo ako ng love letter na parang kunwari si Romeo ng Romeo and Juliet na nagsulat. Tapos maglagay ka ng konting kanta ni Ryan Cayabyab or something to that effect You can give specific instructions so that AI can follow kung ano ba talaga ang gusto mo. So again, rule on AI, do not give generic instructions. If you give generic instructions, you will get generic results. So this is for levels 3, 4, and 5. Kasi yung mga levels 3, 4, and 5, paano ba kayo natuto ng AI? Kasi lahat gumagawa ng AI. So nakisabay ako, ginaya ko, okay na, yun pala. Ayun pala, what you were learning, what you are doing, might have been wrong. Tinuro kayo ng mali, ginawa mong okay siya, akala mo okay, ayun pala there's a better way of doing things. Kaya lang kasi nasanay ka ni. So ito na ginagawa mo, 'di ba? Without knowing the basics. Kasi nga hindi ka dumaan sa basics. So again, this is the good thing for those on level 1 and 2. Later on, I will teach you the basics. Para simula pa lang, medyo tama na yung approach nyo with AI. Parang sa Facebook, di ba? Pag kayo nagka-Facebook, paano ka nagka-Facebook? Kasi yung kaibigan ko sabi mag-Facebook ako. So nag-Facebook ako. So what did you do with Facebook? Nag-create ako ng account. Oh, dali lang naman create ako ng account. Tapos ano sabi sa inyo? Post ka lang daw ng post ng ads. So ginawa mo naman, okay, post ako ng post ng ads kasi nagturo sa akin nakabenta daw. So sige, gawa ko ng Facebook account, post ng ads. Tapos ano pa gagawin ko? Ikaw, kung ano na, bahala ka na sa buhay mo. Okay. Ilagay ko dito yung kinain ko kanina. Kumain ako ng steak kanina sa restaurant So, popost ko to sa Facebook ko. Bakit? Facebook ko to So, yung Facebook mo, supposedly for marketing, ginawa mo ng diary. 'Di ba? Nag-meeting kayo, nag-outing kayo ng pamilya, nag-fun run ka, umattend ka nitong seminar na to, pinost mo na lahat. So, naging halo-halo na. So the objective or yung initial plan mo for Facebook for this tool to become your tool for marketing, naging tool na maging diary. Okay? So again, before you uh, pursue something, an activity or a concept, make sure alam mo yung goal mo. Ba't ba ginagawa ito? 'Di ba? So iba may Facebook, tas yung I'm sure yung iba sa inyo meron na rin Instagram, may Threads, may mga lahat ng mga apps at may TikTok videos, lahat ano 'di ba? Bakit? Lahat sila naka-TikTok lahat sila naka-Instagram, nakakabenta daw So ikaw naman, ginaya mo rin. Sabi daw nila kailangan daw ng TikTok. So may TikTok ako, may Instagram ako. So lahat gumawa ka na. And then in the end, ba't ganun? Ba sila may benta, ba't ako wala? Again, pag-isipan mo, ano ba yung plans mo? Ano ba objectives mo? 'Di ba? Ito important thing, yung kliyente mo ba nasa TikTok, 'di ba? Nasa Facebook ba sila? Again, if your client is not on Instagram or yung perfect client mo or yung focus market mo is not using Instagram, not using TikTok,
Huwag mo sayangin yung oras mo. Huwag kang makikisabay sa crowd. Maybe because yung kliyente nila, yung target market nila nasa TikTok, okey yun. Nasa Instagram, okey din yun. Eh, baka mamaya yung target market mo wala sa TikTok, wala sa Instagram, tapos you spend so many hours, nagpe-pay ka para mag-boost, wala namang kliyente, 'di ba? Wala rin. Baka mamaya yung kliyente mo nasa LinkedIn ka ba, 'di ba? Baka you don't even need Facebook, baka LinkedIn ang kailangan mo because you're selling to high net worth individuals, mahal yung mga project mo, 'di ba? Baka hindi Facebook, baka LinkedIn lang. Have you ever noticed na yung mga high-end projects ng mga developers, ito yung mga ultra high-end, sabihin na natin yung mga mamahalin talaga, okey? Yung mga mahal, yung mga 200 million, 300 million condominium projects, 'di ba, ng developers. Have you seen them directly advertising sa Facebook? Yung company mismo, ang nagsasabi dun sa Facebook page nila na, "Ito yung project namin na 250 million, 'di ba? Attend kayo ng open house namin," yung gano'n. Yung hindi yung broker salesperson sa nagpo-post, yung actual developers, 'di ba? Have you seen lumabas sa Facebook post ninyo yung mga gano'n na developers, na ads, na sponsors? These are big companies selling big projects and expensive high-end projects. Nakikita niyo ba sila nagpo-post sa Facebook, 'di ba? Most likely baka hindi or baka once in a blue moon. Bakit? Eh, mayaman sila, may budget sila, magaling na developer 'to. Dapat nasa Facebook sila para makabenta sila. Which is the reason wala sila sa Facebook. Simply because maybe they believe na yung buyers nila, target market, clients are not on Facebook. Eh, nasaan sila, 'di ba? Maybe nasa golf course, maybe nasa Soler, nasa Okada, nagso-sponsor ng events, pero wala sa social media. Or maybe nasa social media, pero wala sa Facebook, Instagram, TikTok, baka nasa LinkedIn or other groups na pangyayamanin lang, 'di ba? So again, know your target market. Ano ba ginagawa ng target market mo? May oras pa ba sila mag-Facebook? Kung sa tingin mo yung target market mo is ito yung mga tipong nagfe-Facebook, by all means, itodo mo na ang boosting sa Facebook kasi nasa Facebook sila lahat. Same din kung sa tingin mo yung clients mo na, "Itong clients ko may mom ko may Facebook." Nagfe-Facebook ba siya? Oo, nagfe-Facebook. Pero nagbabasa ba siya ng ads? Hindi. Tumitingin ba siya ng ads? Hindi. Pero may Facebook, 'di ba? Try to find out. Yung mga clients ko ba, saan ko siya makikita? Baka mamaya yung mga clients ko nasa running club. Baka ito yung mga nagjo-jogging tuwing umaga. Baka ito yung mga nagta-tai chi diyan sa San Juan, yung mga ano, 'di ba? Yung mga 5 AM nag-e-exercise, yung mga gano'n, 'di ba? O baka mamaya ito yung mga nagsisimba, nagno-nobina ng 4:30, 5 AM, 'di ba? Kung nasaan yung kliyente dapat nandoon ka. Again, kung nasa Facebook sila, Facebook ka. Kung mahilig sila mag-golf, mahilig sila mag-jogging, mahilig sila sa kotse, dapat nandun ka, 'di ba? Do not be in a location or in a venue na wala naman dun yung kliyente. Wala ka talagang mabebenta talaga dun. Hanggang likes and comments ka lang. So, this is a report from Udemy 2026 Global Learning Insight. So, again, for those of you levels 3, 4, 5, para sa inyo 'to, 'yan. Punta lang kayo dito sa business.udemy.com. This will give you insights on what's happening digitally and in the social media world. So, this is a good and free, 'yan, resource 'pag gusto niyong malaman ano ba nangyayari sa buong mundo ngayon, saan na ba papunta? Again, ito yung sinasabi ko sa inyo na
mabuti ng advance ka, huwag ka masyadong sasabay sa uso, unless yung uso kakauso lang, puwede. Pero 'pag alam na ng lahat, hindi na uso yun, medyo pababa na yun. So, try to read in advance, especially if you're 3, 4, and 5. And if you are really focusing sa technology, matuto ka ng advance. So, try to get information na ano ba yung upcoming, ano yung hindi pa uso. Yun ang mismo ang gawin mo para ikaw ang una. 'Yan, so bibilisa ko lang din dito, 'yan, AI fluency, understanding basics, 'yan. Can we say basic is the foundation? Yes, parang bahay 'yan, eh, kailangan maganda yung pundasyon mo bago ka magpatayo ng palasyo. Iba kasi baka mamaya naisip nakita lang yung palasyo na, gusto ko malaking-malaking bahay, not thinking na, 'pag malaking bahay pala kailangan pala malaking pundasyon, 'di ba? 'Pag high ceiling pala, kailangan pala maganda rin yung pundasyon. Kailangan yung mga poste, may limit pala yung poste, 'di ba? Mga 3 to 4 meters lang dapat magkakalayo yung poste. Pero 'pag medyo mga 6, 7 meters ang layo ng poste, kailangan may gagawin akong engineering solution para puwede, 'di ba? So, kailangan alam mo yung how it works, you know the basics. If you know the basics, alam mo na kung paano siya gagawin. 'Yan. So, again, AI and AI adoption is already present during this time. I would say mga 70%, 80% of the people, 85% maybe even are using technology. For those of you who are not using technology, okay lang 'yun. May natitira pang 15%. Sabihin niyo naman, "Sir, ang konti ng 15% na 'yun." Mukha lang konti, pero isipin niyo dun sa 15% na yun, sino ba ang tumitingin dun sa 15% na yun, 'di ba? Eh, di tayong 5% of the population, kasi 95% of the population, 80%, 90%, lahat sila nasa Facebook, 'di ba? Pabayaan mo sila lahat sa Facebook, dito tayo sa in person, sa Manning, site Manning, 'di ba? Dito tayo mag-aano sa parking lot, dito tayo. Kasi wala tayong kalaban, konti lang. So again, it will depend on your target market, it will depend on your focus, it will depend on your skills kung saan ka bagay. Kung hindi ka bagay sa social media marketing, then try to find a venue wherein magaling ka. Ayan. Yun lang naman ibig sabihin niyan. To be in the business today, your most important job is to be the chief marketer of the brand called you. May binabagayan talaga yan, eh. Meron kang hiyang talaga na 'pag nalaman mo, okey dito expertise ko, dito ako magaling, dito ako magfo-focus. Unless, yan, unless you are a leader who runs a team. Malaking kumpanya, malaking organization mo na ikaw nagpapatakbo. Meaning, it doesn't matter kung konti lang alam mo sa AI, pero 'pag marami kang tauhan na magaling mag-AI, puwede yun. So long as may tumutulong sa'yo, may team kayo, puwede. Pero 'pag mag-isa ka lang, try to focus on your expertise. Kung saan ka magaling. Bakit mas magaling ka kay Pinoy Broker? Anong kinagaling mo kay Pinoy Broker, 'di ba? 'Pag malaman mo kung ano 'yun, dun ka mag-focus. 'Wag mo ako sasabayan, kasi 'pag sinabayan mo ako, baka matalo ka. So tignan mo, ano ba ang things na hindi kaya ni Mister Pinoy Broker? 'Yun ang gagawin ko, 'di ba? Huwag kang sasabay sa uso, huwag kang sasabay sa karera, sa racing, kung mahina lang yung kotse na dala mo, 'di ba? Hanap ka ng ibang way, baka naman hindi ka puwedeng racing, baka puwede ka dun sa ano, yung mga complicated turns sa may obstacle course. Kasi 'pag sa obstacle course, kailangan mabilis ka pero hindi puwedeng sobrang bilis ka, kailangan yung magaling ka, yung tamang ikot-ikot, 'di ba? Baka dapat hindi kotse dalhin mo, baka dapat bisikleta. Sabihin ng iba, "Ba't bisikleta dala mo, eh, racing 'to, racing nga ito, pero yung dadaanan mo ang liliit, oh."
Tsaka 'pag nakabisikleta ako may shortcut na puwedeng daanan ng bisikleta na hindi puwedeng daanan ng kotse, 'di ba? So 'yan, 'yun may sariling opinyon, pag-isipan mo rin ano what are your strengths and weaknesses and try to focus on them. So 'yan, sabi ko sa inyo yung mga nangyari ngayon ano, for those of you again who are trying to focus on digital, the market is already changing right now. Itong slide ko naman 'to, ah, ano naman 'to, available naman 'to at ibibigay ko naman 'to, 'yan sa NREA, you just need to ask for it. Request ko lang na if you ask for it, make sure basahin niyo. Yung iba kasi hihingi ng slides tapos da-download tapos hindi naman babasahin. So again, okey lang. Again, if you ever you download the slides and then 'pag dinownload niyo ta's within 3 months hindi niyo pa binuksan, I would suggest 'wag niyo ng buksan. Simply because luma na, gano'n kabilis. Unless pag-aralan mo yung basics, 'yan. So ito, ito yung mga influencers right now, 'yan. So, kung may kakilala ka dito, then medyo okey ka sa social media, alam mo kung ano yung uso. 'Pag di mo 'to kilala 'tong mga 'to, it means na maybe AI or social media may not be for you, 'yan. Or maybe iba yung target mo, iba yung focus, 'yan. Ito yung this is one of the business, online forums that binibigay ng NREA monthly. Ah, you can look for this one sa NREA Philippines na Facebook page. Maganda yung replay nito by consultant Jojo Romark Salas, where he gives out a research. Sabi niya, 50% of the market right now in the Philippines are millennials and Gen Zs. So these are people between 14 to 44. Ito na yung mga emerging market. Meaning 'pag magbebenta ka ng real estate in the next 5 years, ito na yung market na sisilipin mo. Ito na yung maramihan. So, ngayon pa lang puwede mo ng pagplanuhan. Ano ba yung mga gusto ng Gen Z at saka millennial in 5 years time? Kasi in 5 years time, magkakapera na 'to. Ano ba ang bibilhin nilang property? Puwede mo ng i-research and i-match mo sa sarili mo kung ano ba yung puwede, 'yan. Yan. So sabi nga nila 'no, Lamborghinis don't have commercials because the people who can afford them aren't sitting around watching TV. Yan, yung mga mamahaling kotse kadalasan wala yan sa commercial. Kasi yung mga nunod ng commercial, hindi yan yung market nila. Parang ito, yan, si Patek Philippe. Bihira ka makita ng ad ng Patek Philippe sa Facebook. 'Di ba? Simply because yung bumibili ng Patek Philippe na mamahaling relo, walang oras mag-Facebook. Saan siya nakalagay? Sa dyaryo. Saan banda ng dyaryo? Sa business page. Kasi nagbabasa ng business page mga businessmen or nasa stocks or nasa financial industry at nandito yung may mga pera at yung mga may pera, ito yung bibili ng relo. Wala sa Facebook. At least yun yung marketing nila. Okay. Yan, sabi nga nila, "An idiot with a plan can beat a genius with a plan." Again, okay lang mag-think about the basics. So, think about the basics, think about kung ano yung kaya mong gawin, ano yung bagay sa'yo. Baka yung basic na yun, hindi naman bagay sa'yo, wag mong pilitin, okey? I-align mo yung sarili mo, 'di ba? Kaya mo magbenta ng ano, ng high-end, kung hindi naman, wag mong pilitin. Pero puwede mong pag-aralan naman. Puwede mong pag-aralan. Pag-aralan mo tapos gustuhin mo, "Ay kaya ko naman pala, eh." Puwede, 'di ba? 'Yan. Dapat dito tapos na pero sabi ko sa inyo may bonus, ano. So ano yung mga things na puwedeng gawin sa AI for those of you na levels, 1 and 2, maybe 3 'no. Ito, um, dali lang. Ba't nawala yung ano ko? Okey, wait, ito, okey. Lot plan. Ah Ito puwedeng gawin ano with AI. 'Pag sabi kong AI, ito yung ChatGPT, Gemini. So, for levels 3, 4, 5, alam niyo na yung AI na 'to, yung mga ChatGPT gano'n. Hindi ko na-explain sa inyo. For levels 1 and 2, okey, dito lang tayo, ChatGPT. So,
Meron sa phone yan. You can download the app. ChatGPT ang pangalan. Meron sa computer, ChatGPT din. Search nyo lang ChatGPT. Ito pwede yung gawin for levels 1 and 2. Yan. Kumuha ka ng picture ng titulo, especially yung part na may technical description, yung whereas, sorry, ito yung ano, yung may na a parcel of land, lot number, etc., subdivided by PSD number, ito yung bearings from points 1 to points 2, yung ganun, isa technical description, itong gagawin nyo lang. Picturean nyo yung technical descriptions, i-upload nyo doon sa ChatGPT. Yan. Again, level 1, level 2, dito lang tayo ChatGPT. Meron pang marami pa, Gemini, may Claude, may Perplexity, marami pa, pero wag na kayong malito pa. Dito tayo sa basic lang, ChatGPT. So, upload nyo yung picture, tapos ilagay nyo dito sa prompt na tinatawag sa instructions. You are a geodetic engineer and surveyor. Using the lot description in the document or in the picture, draw a lot plan so I can see the shape of the property. Pagka-enter nyo in less than 7 seconds, ito na yung lalabas. Okay? So just in case meron kayong titulo, ayan, picturean nyo yung technical descriptions, upload nyo kay ChatGPT at sabihin mo sa kanya na you are a geodetic engineer and surveyor. Use the picture and plot the lot to know what the shape is. Parang ganun. Para makuha nyo na kaagad. So these are the things that you can use ng ChatGPT. Again, pag levels 3, 4, and 5, alam niyo naman na marami pang ano, 'di ba? Marami pang AI, LLM model. So kayo na mag-isip kung anong gusto niyo. But for levels 1 and 2, yan, ChatGPT lang muna, pwede na 'yon. It has its strengths and weaknesses, pero generally speaking, okay naman siya. Yan. ChatGPT is free, libre po siya. Yan. But then again, ano, pwedeng libre siya, libre magtanong kay ChatGPT, pero try to limit your questions kasi pagdating mo sa 10th question mo, medyo bumabagal na siya simply because hindi ka nagbabayad. Okay, sabihin sa'yo na, our system is slow right now. If you like to have a premium account, please pay. Yan, magkano? $20 ulit a month. Ngayon kung tulad ko, nakuripot kayo, antayin nyo lang, pwede namang gawin na ano, na tanong ka ng 5 questions ngayon and then mamayang after 1 hour, 5 questions ulit. Pwede naman ganun. Walang bayad. Ngayon kung gusto magbayad tagang $20 a month, edi pwede ka magtanong ng Anli. Parang ganun. Okay, so yun. Wait lang, nawala. Yan. Dapat gumagalaw tong video na to. Ayan. Minsan napaka-imagine ako naglalakad dito sa pool. Nagkaroon ako bigla ng kakaibang desire na unexplainable. Nag-init ako at na-imagine ko na lang na, what if? What if, nag-invest ako sa kondo nun? Eh di sana nalapag-swimming na ako. Yan. So for levels 3, 4, 5, yan, you may want to experiment on videos kasi nga yung trend ngayon for those of you who are into AI, social media, yan, videos. Otherwise, if you're still posting photos, pictures, medyo hindi na pinapansin eh. Kailangan gumagalaw na talaga. So try to experiment on videos. Again, if you are into the social media realm. Tips din, again, ito, basics lang to So, turo ko sa levels 3, 4, and 5, ano, basics. First 3 seconds in any video is the most important. 3 seconds. 3-second rule. Okay? Ano 3-second rule? Kailangan may nangyari na sa first 3 seconds. Pag walang nangyari in the first 3 seconds, wala kayong naisip, hindi nakakatawa, hindi nakakainis, hindi nakakagalit, wala akong yung anong reaction in the first 3 seconds, wag mo nang gawin ang video. Sayang ang pagod mo. 3 seconds. Pag 3 seconds pa lang nag-start yung video, sabi mo pag ang video mo goes like, for example, let me introduce to you the newest project here in Alabang near South Superhighway. Pag ganun yung video mo, 3 seconds, wala na, swipe up ka na. 3-second rule. Kaya minsan may kita yung ad ano, sa newspaper, sa YouTube, even yung mga micro movies, di ba? 3 seconds.
Hala, nakita mo na ba to? Ay, grabe nangyari. Naku, dapat napanood mo na to. Medyo ganun ka dramatic, ano? 3-second rule. Yan. So, again, for those level 1, level 2, yan. Pasensya na, may mga ano lang, last 5 minutes. Yan. For levels 1 and 2. Yan. So, for those of you starting sa AI, yung iba kasi sabi nga hindi sila techie, no? So, kung hindi ka techie, ito lang advice ko sa inyo, no? Sa phone niyo you can download this one, ChatGPT. Sa computers, i-search nyo lang ChatGPT. Yan. Dali lang, nasan ba siya? Ito. If you go to ChatGPT, yan, ito yung lalabas. Parang blank page ang mangyayari sa inyo. Dito may send a message. So, para ka nasa Google lang. Ito yung pwede mong gawin as an exercise, ano? Ah, sometimes when we advertise sa social media or sa mga post natin, di ba? Gusto natin mag-advertise ng property, kaya lang nakakatamad mag-isip kung paano ba explain na maganda yung property. So this is where AI or ChatGPT comes in. So for those levels 1 and 2, yan. Pwede yung ilagay ganito. For example, please make a good real estate marketing spiel or script for my property for lease. Tapos explain mo na yung property mo. So in this case, properties in Ason Tower to Sarendra, Taguig City, one bedroom unit, car parking included, lease rate 50,000 per month, inclusive of association dues, exclusive of taxes, may queen size bed, 50-inch TV, globe internet connection, dining table for 6, refrigerator, microwave, I'm sorry, wrong spelling. Okay lang na wrong spelling. 'Di ba? Huwag mo nang isip, ay, wrong spelling, delete, delete. Baka sabihin, tatanga-tanga ako. Hindi na kailangan. Alam na ni AI na hindi ka magaling mag-spell. Walang problema yan. It doesn't also matter kung sa tingin mo, parang mali yung sentence ko, sir. Parang hindi, walang subject-verb agreement. Okay lang din yun. AI will not mind. Basta importante, may instructions. Gawa mo ako ng script, minamarket ko tong property na to. Ito yung description niya, 50,000 rent, may TV, may rep, walang parking, six table dining, may punit yung cortina, lahat ilagay mo na lang diyan kay AI. Pagka press mo ng enter, lalabas na yung results. Gaano kahaba ang pwedeng sulat? Kahit gaano kahaba. Gusto mo wag naman isang libro, mga siguro 3 pages ng paper. Pwede mong ilagay yan. Kung medyo isang buong libro, kailangan naka-PDF file na attachment. Pero otherwise, kahit gaano kahaba, importante complete yung instructions mo, pwede kay AI. Yan. So in short, ito yung ginawa ko, no. Please make a good real estate marketing spiel for my property for lease. So, huwag mo na intindihin, wrong spelling, run-on sentence, hindi mo na-capitalize, parang barok-barok yung lagay. Okay lang yan. Pwede yan. Huwag mo nang i-delete, huwag mo nang i-edit. Sabi ni A, okay, yun lang pala eh. Script lang pala ang kailangan mo. So, ito na. Introducing a stunning opportunity in the heart of BGC Taguig City. Nestled within the prestigious Aston Tower to Surrender, this exquisite one-bedroom unit is now available for lease. Boasting a captivating blend of sophistication and comfort, this semi-furnished gem offers an exceptional living experience that is sure to impress. O, kita mo naman, pangunang paragraph pa lang, parang wow! Marketing na marketing, di ba? So, I'm sure kaya nyo naman yan. Ako, kaya ko rin gumawa ng ganyan eh. Hala, may pinag-aaralan yata tayo. Yun nga lang, bigyan mo ka ng mga 1 linggo para magawa ko yung ganito. But the AI, 7-10 seconds, gawa niya na kagad to. Kita mo, ang haba, oh. Ilang words lang, 50 words lang nilagay ko. Kita mo, oh. Oh. Kung ano na lang pinaglalagay ni AI, no? So, siya na gumawa, double check nyo lang, baka lang may mga nadadagdag. Katulad nito, wala naman ako sinabing 24/7 security. Parang wala rin yata ako sinabing fitness center, di ba? Pero nilagay niya, di ba? Oh, make sure, double check. Tama ba yung ginagawa ni AI? Baka may nasasabi siya na hindi dapat sabihin. At nilagay pa rin niya. Double check, di ba? Tinamad ka. Ang ganda ng sinulat mo, AI. Gawa mo na rin ako ng title kasi para pag pinopost ko doon sa mga for sale, kailangan may magandang title, 'di ba? So, sabi ni AI, "Oh, sige, ito na yung title. Oh, Experience Luxury Living at Ason Tower to Serendra. Semi-furnished one-bedroom unit with parking in BGC Taguig City." Yan, ginawa ka na ng title. Otherwise, kasi pag i-advertise mo yan, ang title mo is for sale. 'Di ba? One bedroom, Aston to Serendra. 'Di ba? Yun lang ang lalagay mo.
Pero pag ginamit mo ng AI, may konting dating. Mukhang pinag-isipan. Yan. Yun nga lang kung may heart, kung may puso, kung sincere, hindi natin malalaman. Yan. May link na ba for attendance? Yan. So, inform natin si Enrea. Yan. Palagay na po yung link sa attendance and we will be ending in a few minutes. 5 minutes, matatapos na tayo dito. Yan. So, lalagay na dyan yung attendance for this afternoon. Yan. So, again, ano mo pwedeng gawin? Sabi mo, parang masyadong formal, walang puso yung yung ad. Pwede mong gawin mga pang Gen Z. So sabi mo, okay, sige, baguhin natin yung marketing, gawin natin pang Gen Z. So ito na, live life to the fullest as Aston Tower to Sarendra, where cool meets comfort in BGC Taguig City. Hey, awesome peeps! Ready ka na ba to level up your living at Aston Tower? So iba yung dating, medyo pang Gen Z. Ko lang kung makaka-relate yung Gen Z, no? So again, know your target market, focus your target market, and make sure na makakonect ka sa kanila. Otherwise, walang mangyayari, hindi babasahin. What if yung market mo, senior citizens? Yan. So, pag senior citizen, syempre, iba dapat yung dating. Hindi pwede yung parang chill-chill lang na ilalagay mo. So, kailangan medyo embrace serene living at Aston Tower to Serendra, your tranquil oasis in BGC Taguig City. Welcome to the epitome of tranquility and comfort. So, iba yung dating. Depende sa kliyente, depende sa focus. Yan. Yan. So, last tip. Last tip for levels 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Yung sa levels 3, 4, and 5, baka mamaya first time nyo ito makikita ito. So again, kung first time nyo ito makikita ito yung one of the basics. For levels 1 and 2, ang swerte nyo. Kasi wala kayong alam. Kung wala kayong alam, that is the best way to learn. Starting from zero. Ito yung basics. Whatever you enter sa kay ChatGPT or AI, tandaan nyo to. Ito yung role, task, format para makatipid kayo sa oras ninyo. Number 1, make sure pag maglalagay kayo sa chat do sa AI, role, task, format. Sino ba ang kausap mo? You are the President of the Philippines. You are the President of the United States. You are the best marketing salesperson in the entire Philippines. You are Mr. Pinoy Broker Joby Tupas. Period. Para maset yung utak ni AI na okay, ako si Joby Tupas. Guwapo, magaling. Ayan, parang gano'n, siniset up si AI na sino bang gusto niyang gayahin. Gusto ko gayahin yung president. You are consultant Rick Bayaw. Ayan, parang gano'n, parang okay, ako si Rick Bayaw. Magaling ako sa mga HR, 5S, at saka Six Sigma. Ayan, parang gano'n. Next, task. Anong gusto mong paggawa kay AI? Design a compelling Facebook ad campaign to promote a new line of fitness apparel for a sports brand. Okay? Role, task, ano pinapagawa mo? Last, format. Anong gusto mong result? Gusto kong result is a PowerPoint presentation. Gusto kong result is a bullet point presentation. Gusto kong result is a love letter. Parang ganon. Bahala ka na. Basta role, task, format. Pinaka-importante and yet pinaka-basic. ChatGPT prompt frameworks. Yan. Meron pa isa pa, tag, although ako sabihin sa inyo, for levels 1, 2, dito lang tayo, role, task, format. Pinaka-basic, marami ka na makukuha results. It will work most of the time. Yan. Iba kasi sabi na, create a Facebook page. Ganun lang. Sino gumagawa? Facebook expert ba? Si Mark Zuckerberg ba gumagawa? Baka mamaya si ano lang pala yan. Baka mamaya yung komedyante lang pala gumagawa niyan. So hindi mo alam. Role, task, format. Yung sa evaluation form is already there. Again, a copy of this one will be available if you ask lang sa staff. Yan. So with that, yan. I'm giving everyone 5 seconds. Para sa yung 5 seconds? 5 seconds para mag-ayos.
mag-makeup, lipstick, ano pa ba, eyeshadow, toothbrush. Kasi sa-stop ko na yung screen ko para makapag-picture taking tayo. Yan. Kindly open your cameras and if you have any more comments, palagay na lang po sa chat box para magkita-kita tayo. Okay? 5, 4, 3, 2, 1. Picture lang po tayo. Yan. Smile, smile lang po. Ayan. Yan. Gali ko na yung spotlight ko. Baka mamaya malagay ako dyan. Yeah. I'll also be posting aking YouTube channel. So just in case you want to learn more, yung mga other lectures ko, nandiyan po yung link ng YouTube channel ko. And then I'll request itong sa Enrea to give me a copy of this video para for those of you who would like to repeat it, yan, ipopost ko rin dito sa aking YouTube channel. Ayan. Pengi naman ng link kanina. Yan. Okay. So with that, kung wala ng questions, yan. Maraming salamat. Pasensya na medyo lumagpas tayo ng konti, no? 10 minutes, ano? Medyo ano kasi. Sarap kasi ng weather. Sarap ng weather pag nasa bahay lang. Ayan. For those of you na nasa labas, ingat-ingat, take care, umuulan. Yan. So God bless. And see you soon. And I hope na ano kayo, try to follow Enrea Philippines page para for your additional learnings. Maraming salamat. God bless. Thank you.